Mga kababayan, alam niyo ba kung ano ang pinakadelikadong mangyari sa ating bansa o sa isang bansa? Okay? Hindi inflation, hindi krimen, hindi kahit political rivalry. Ang mga panganib ay kapag nagsimula ng mawalan ng tiwala ang taong bayan sa mga institusyong dapat nagtatanggol sa hustisya. At ito ngayon ang sentro ng matinding emosyon at debate matapos ang galit na reaksyon ni Senador Robin Padilla laban sa Supreme Court. Bakit galit na galit si Robin? May punto ba siya o isa ba itong emotional na political outburst? Pero higit sa lahat, anong ibig sabihin nito para sa ordinaryong Pilipino, para sa mga kabataan, para sa mga OFWs na araw-araw ay nagtitiis sa ibang bansa habang nanonood ng political drama dito sa Pilipinas. Tonight himayin natin, hindi ito simpleng chismis politika. This is about democracy, power, institutions, and public trust. At gaya ng lagi nating sinasabi dito sa ating channel, #WalkWithLan, hindi tayo nandito para sumunod sa uso. Nandito tayo para mag-isip. At habang nanonood kayo mga kababayan, check nyo rin ang ating featured affiliate finds ngayong araw na ito. Trending motorcycle riding gloves para sa ADV riders, smart vacuum cleaners for busy OFWs, wireless microphones para sa aspiring vloggers, dog and cat automatic feeders, minimalist fashion jackets mula sa Zalora, noise-canceling earbuds para sa students at commuters. Lahat yan nasa links at itatag din po natin yung mga yan, mga kaibigan. Okay maraming critics si Senator Robin Hood Padilla, pero hindi maikakaila ang isang katotohanan. Noong eleksyon, siya ang number 1 senator. Hindi ito aksidente, hindi ito simpleng artista lang. Ang mali ng maraming political analyst noon, minamaliit nila ang koneksyon ni Robin Hood, Padilla sa masa. Si Robin kasi hindi polished elitist politician. Diretso magsalita, palaban, emotion-driven, at para sa mga supporters niya, authentic siya, totoong tao. Sa panahon ng social media, authenticity matters more than perfect grammar. At iyan ang hindi maintindihan ng traditional political class. Marami para sa maraming ordinaryong Pilipino, si Robin Hood Padilla ay simbolo ng frustration laban sa elitismo. Kapag nagsasalita siya laban sa malalaking institusyon, maraming tao ang nakaka-relate dahil marami ring Pilipino ang feeling nila wala silang boses. Ngayon, pag-usapan natin ang sentro ng kontrobersiya. Kapag may desisyon ang Supreme Court, theoretically, iyon ang pinakamataas na interpretasyon ng batas. Pero sa demokrasya, legal does not always mean universally accepted. At dito, pumapasok ang emosyon ng publiko. Si Robin Padilla bilang senador at halal ng bayan ay may karapatang magpahayag ng frustration basta nasa loob ng constitutional boundaries. Ang tanong, kapag ba question mo ang Supreme Court, anti-democracy ka na agad? Hindi rin. Sa mature democracies, criticism of institutions is normal. Sa Amerika nga, araw-araw question ang Supreme Court. Sa Europe, may constitutional debates palagi. Ang importante mga kaibigan, may respeto pa rin sa proseso. At dito, nagiging komplikado ang usapan. Dahil kapag masyadong emosyonal ang political rhetoric, pwedeng maapektuhan ang public trust. Pero kapag bawal naman magtanong, delikado rin iyon mga kaibigan. Dapat laging balanse ang kailangan. Para maintindihan natin ang mga supporters ni Robin, kailangan nating alisin ang pagiging judgmental.
Maraming kabataan ngayon ang sawa na sa scripted politicians. Gusto nila raw, direct, fearless. At kapag nakikita nila si Robin, no, na lumalaban-laban sa powerful institutions, feeling nila may taong handang magsalita para sa kanila, especially OFWs. Bakit? Dahil maraming OFWs ang may frustration. Mataas na bilihin, mabagal na serbisyo, political instability, feeling nila disconnected ang elite sa tunay na buhay. Kaya kapag may senador na aggressive magsalita, nagiging emotional release iyon para sa mga supporters nila. Hindi lang ito tungkol sa batas. This is about emotion, identity, and representation. Mga kaibigan, ayun Ngayon, usapan na naman natin ang media. Sa panahon ngayon, hindi na traditional TV ang hari. TikTok, Facebook Reels, YouTube Shorts, and syempre, YouTube long forms katulad nito. #WalkWithLan. Diyan nang bubuo ang political opinion ng kabataan. At alam ninyo, ang interesting, mas viral ang galit kaysa sa technical explanation. Kapag may sumigaw, viral. Kapag may emotional statement, viral. Pero kapag constitutional analysis, madalas ignored yan eh. Kaya maraming politicians ngayon ang gumagamit ng emotionally charged language. Hindi dahil walang laman, kundi dahil iyon ang algorithm. At dito pumapasok ang danger. Kapag puro emosyon ang politics, nawawala minsan ang nuance. Pero kapag puro intellectual, elitist naman, nawawala ang koneksyon sa masa. May punto ba si Robin? Ito ang pinaka-importanting tanong. May punto ba si Robin? Possible, yes. Sa isang demokrasya, elected officials should question institutions kapag feeling nila may disconnect sa public interest. Pero dapat malinaw rin ang Supreme Court ay hindi opposition party. Role nila ay mag-interpret ng konstitusyon at ng mga batas. Hindi popularity contest ang batas. At minsan, kahit unpopular ang desisyon, iyon pa rin ang constitutional interpretation. Pero hindi ibig sabihin, bawal na itong i-criticize. Ang healthy democracy may debate at dapat kayang i-handle ng institutions ang criticisms nang hindi nagiging authoritarian. Mga kabataan, kayo ang battlefield ngayon ng information war. Hindi na simpleng left versus right. Ang laban ngayon, attention versus critical thinking. Kapag puro headlines lang binasa ninyo, madaling manipulahin ang emosyon. Kaya ang importante, research, context, historical understanding. Hindi porke galit ang isang politiko, tama agad. Pero hindi rin porke Supreme Court, perfect na agad. Critical thinking ang tunay na sandata ng modern Filipino voter. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kit sa laban. At mga kawok Kawok with Lan, check ninyo rin ang trending affiliate products. Smart pet camera para sa inyong dogs and cats, ADV riding helmets at waterproof bags, portable power stations, air fryers para sa healthy living, creator microphones, streetwear jackets and sneakers. Support the channel while getting useful products. Ang isang bansa, hindi lang tumatakbo sa batas, tumatakbo rin ito sa tiwala. Kapag nawawala ang tiwala ng tao sa institutions, nagiging unstable ang democracy.
Kaya mahalaga ang responsibility ng politicians, media, social media, katulad ng #WalkWithLand at mga citizens. Hindi pwedeng puro galit, hindi pwedeng puro blind obedience. Dapat informed engagement. Sa huli, ang issue na ito ay hindi lang tungkol kay Senador Robin Hood Padilla. Hindi lang ito tungkol sa Supreme Court. Ito ay refleksyon ng mas malaking reality sa Pilipinas. Mga kaibigan, polarized tayo eh. Emotional ang politics. At maraming Pilipino ang naghahanap ng leader na sa tingin nila ay lumalaban para sa kanila. Whether you agree with Senator Robin Hood Padilla or not, one thing is clear. Hindi na sapat ngayon ang traditional political messaging. People want authenticity. At ang challenge sa Pilipinas, paano pagsasamahin ang emosyon, democracy, law, at katotohanan. Dahil kapag nawalan ng balanse, lahat tayo ang talo. Mga kababayan, ano ang masasabi ninyo? Tama ba si Robin Hood Padilla? O dapat bang maging mas maingat ang mga public officials sa pagbabatikos sa institutions? Comment down below. At kung gusto ninyo ng mas malalim, matapang at critical na political analysis, like this video, subscribe at i-click ang notification bell para naman updated kayo lagi every time na gumagawa tayo ng mga videos. Dito sa #WalkWithLand, hindi tayo takot magtanong, hindi tayo takot mag-isip, at higit sa lahat, hindi tayo takot sa katotohanan. Maraming salamat mga kababayan, mabuhay ang sambayanang Pilipino.